Hello, future art creams. Once again, this is Mrs. Stavely Art Cream. So this is the part 4 of our CA rationalization. Okay? Napili ko tong question na to since alam ko na maraming nakakapanood ng videos ko. Pumipili talaga ako ng irarasyo ko na medyo nalilito pa or medyo nagkakaroon ng confusion. Okay? Dito sa tanong na to, itong topic na pag-aaralan natin ngayon, marami akong naririnig na lecturer, marami akong narinig na mga makita, nabasa ng mga ibang sagot. Iba-iba sila ng sagot. So, ang ginawa ko nun, naghanap ako ng resources kung saan ko ba talaga makikita yung tamang sagot. Kasi ganito yan, future archives, listen. Meron kayong mai-encounter talaga na mga lecturer na iba-iba ang sagot. Iba-iba sila ng answer key. So, kapag may dalawang lecturer na magkaiba ng answer key, wag mo muna silang i-judge, okay? Wag mo munang i-judge na, baka mali si ma'am, baka mali si sir. Wag ganon. Baka naman kasi, meron silang magkaibang resources, okay? Or naman, hanapin mo na lang yung tamang sagot or mag-conduct ka ng sarili mong research kung hindi ka satisfied sa mga answer key na nakuha mo. Kung satisfied ka na, edi okay. Pero kung hindi, edi mag-search ka. Nung ginawa ko noon, meron nga akong conflicting answer keys na nakuha dito. So, ang ginawa ko, nag-research ako. Kaya ito yung sasagutin nating tanong today. So, basahin na natin yung tanong. Okay? Mando is convicted offender whose application for probation has been given due course by proper court and has failed to present himself to the proper office within 72 hours and cannot be located despite effort being done by the supervising officer. Okay, intindihin ang tanong? Intindihin ang tanong. Sabi daw si Mando, convicted offender to. Pero, nag-apply nga siya ng probation. Pero yung probation niya, nabigyan ng due course, ng proper court. Ano ba pag sinabi natin due course? Ano ba pag sinabi natin due course? Pag sinabi natin kasing due course, okay? Pag sinabi natin due course, ito yung tamang paraan o proseso. Ibig sabihin dito sa tanong, yung application ni Mando for probation, nabigyan na siya ng tamang paraan o proseso. Ibig sabihin, umuusad na yung kanyang application. Okay? Tamang proseso, due course, tamang proseso o paraan o yung itinakdang pamamaraan ng korte kung paano ba nila lilitisin or i-review yung application for probation ni Mando. Hindi ibig sabihin walang sinabi dito na automatic granted, automatic pinapayagan. Walang sinabi dito sa tanong. Kaya wag kang malilito. Okay? Pero si Mando daw, hindi daw siya nagpakita sa proper office within 72 hours. And despite nahanapin siya ni supervising officer, he cannot be located. Ano ang itatawag natin kay Mando? Yun ang tinatanong dito sa tanong. Una, absconding probationer. Letter B, absconding petitioner. C, escapee. D, absconding probationee. Wala tayong tatawaging escapee dyan. Okay? Kasi nga, under to ng probation. Okay? Hindi pa naman siya nasa loob ng kulungan at tumakas, wala namang ganun na sinabi. Okay? So, hindi rin tayo sasagot ng absconding probationee kasi wala naman tayong ganyang term. Pampagulo lang yan. Ngayon, dito tayo sa dalawang to malilito. Absconding petitioner or absconding probationer. Ano ang isasagot? The answer for this one is absconding petitioner. Why? Bakit absconding petitioner? Kasi sa tanong, wala pang sinasabi na nag-grant yung kanyang application for probation. Ang sabi lang, nabigyan na ito ng due course, which is ang due course, alam na natin kanina, ito yung tamang paraan
o proseso or ito yung itinakdang proseso ng administrative body or ng korte kung paano nila lilitisin or i-review or pagdedesisyonan yung application for probation ni Mando. Hindi pa siya granted. If granted ang tanong at tumakas siya or hindi na siya nagpakita sa kanyang supervising officer, probation, absconding probationer. Pero kapag given due course pa lang, hindi pa granted, petitioner. Okay? Paano ko mapapatunayan na yan ang sagot? Tignan mo to. Lang. Ayan, tignan mo yan. Sabi dito, okay, definition of terms, section 4, dito yan sa Parole and Probation Administration Omnibus Rules. Yan, eto, nandito talaga yan, nakasaad yan dito. Sabi sa definition of terms, absconding petitioner. Pag nakita mo yan dito sa batas na yan, ang absconding petitioner ay ibig sabihin yan, ito yung petitioner whose application for probation has been given due course by the proper court who has failed to present himself or herself to the proper office within 72 hours from his or her receipt of probation order or within reasonable time therefrom and who cannot be located despite efforts exerted. Okay? Ayan yung sagot natin. Kailan tayo sasagot ng absconding probationer? Pag ang tanong, a probationer who has not reported for initial supervision. Bakit? Bakit magkakaroon na siya ng initial supervision? Nasaan ba yan dito? Ayan o, start initial supervision. Kasi nga, granted. Ayan o, granted na siya. So, si trial court mag-i-issue ng probation order. Okay? Si probationer dapat mag-report within 72 hours. Pag nag-report siya, ayan ang mangyayari. So, pag hindi siya nagpakita dyan, tatawagin siyang absconding probationer. So, sana naintindihan. Okay? Thank you for watching. Para sa mga wala pang CLE notes or enhanced CLE notes na meron ako ng lahat ng areas, mag-PM lang kayo dito sa page. Salamat!